Welcome sa ating morning revival preview. Gabi na. Kakarating ko lang. Dalawang home meeting kasi yung pinuntahan ko ngayon at kakarating ko lang. Medyo late na ngayon ng gabi. Pero kailangan gawin ko pa rin ito. So, para sa ating schedule, week 45, day 6. So, yan ang schedule natin ngayon. Pisahan na natin to. Matthew 20, 27, 28. And whoever wants to be first among you shall be your slave. Just as the Son of Man did not come to be served, but to serve and to give his life as a ransom for many. Amen. So, meron tinuturo ang Panginoon dito. Na sinasabi niya, kung ang sino man sa inyo gustong maging una. Ano ba yung una rito? O baka mag-lead, maging leader, manguna. Kung gusto mo yan, dapat ikaw ay maging alipin ng lahat. Kasi kabaliktaran Sa mundo kasi, pag nagli-lead ka, ikaw yung pinakamataas. Ikaw yung leader, ikaw yung may ranggo. Ikaw yung boss. Pero sa church, kabaliktaran. Pag gusto mo mag-lead, ikaw yung pinakamababa, ikaw yung alipin. Ganyan. At ito ay nagpapatunay sa atin na ang kaharian ng Diyos ay kaiba sa mga prinsipyo sa sanlibutan. Amen. At ito ay inihalin tulad sa Panginoon na siyang anak ng tao. Ang Panginoon ang pinakamataas. Siya ay Panginoon, Diyos, Hari, ulo. Pero nung dumating siya ay dumating hindi upang paglingkuran, kundi maglingkod. Kaya in-establish ng Panginoon itong prinsipyo na yung pinakamataas o gustong maging mataas, dapat naglilingkod. So, ganun ang ibig sabihin ito. Halimbawa, sa practical na aspekto sa church. So, gusto mo bang maging malinis yung meeting hall? Dapat manguna ka na maglinis. Linisin mo yung CR. Lampasuhin mo yung sahig. Walisan mo yung garahe. So, gawin mo yung mga yan. Ako, ikaw yung pinaka-leader sa church. At marami susunod sa iyo. So, yan yung sinasabi ng Panginoon. Walang ranggo. Ibig sabihin ito, kung sino yung gumagawa, siya yung nangunguna. At siya rin yung great, of course. Kung sino ang pinakaalipin sa lahat, siya yung great. Kaya ang greatness ngayon ay pagtahak sa landas ng pagiging alipin. 1 Peter 5:3. Nor as lording it over your allotments, but by becoming a pattern of the flock. Ang flock ay yung church. At sa loob ng eklesiya, walang namamanginoon. Walang namamanginoon. Lalo na sa mga believer, wag kang mga mamanginoon. Wag mong kunin yung pwesto ng Panginoon. Kanya lang yan. Siya lang ang pwedeng mamanginoon sa loob ng eklesiya. Pero ang pinakamaganda sa eklesiya ay ang maging huwaran. Yan. Sa pamilya, huwaran. Sa eklesiya, huwaran. Yan ang pattern. Ibig sabihin, huwaran ka ng isa na naglilingkod sa Panginoon. Nananalangin, nagpropropesiya, nagpipreach ng gospel. At kung ginagawa mo yan, nakikita rin ng pamilya mo, ng mga anak mo, ikaw ay magiging isang huwaran sa kanila. At sila, tatahakin din nila yung landas ng paglilingkod sa Panginoon. Amen. So magbabasa na ako. Matthew 24:48. But if that evil slave says in his heart, my master delays, the evil slave is a saved believer, a sin in the fact that he was appointed by the Lord, that he called the Lord my master, and that he believed that the Lord was coming
Verse 49 says that the evil slave beats his fellow slaves and eats and drinks with the drunken. To beat the fellow slaves is to mistreat the fellow believers. Amen. And to eat and drink with the drunken is to keep company with the worldly people who are drunk with worldly things. So, may binanggit dito, evil slave. Slave na, evil pa. So, itong evil slave kasi na binanggit ng Panginoon, ito yung hindi nagpapakain sa mga kapatid. Sa halip, sinasabi rito, he beats his fellow believer. He beats. Ang ibig sabihin ng beats, binubugbog niya yung mga kapwa niya mananampalataya o kapwa niya alipin. Kapwa niya alipin. Imbis na siya ay magpakain sa loob ng sambahayan, sinasaktan niya, binubugbog niya ang kapwa niya alipin. At ang sinasabi niya sa kanyang puso, na ang aking Panginoon maaantala. Ibig sabihin, matatagalan pa siyang bumalik. Bugbugin ko muna itong mga kasamahan ko. So, yan yung kanyang gawi-gawi. Kaya siya ay tinawag na masamang alipin. Amen. So, sinasabi sa atin na itong masamang alipin, believer din to. Believer din to. Sapagkat siya ay inatasan ng Panginoon, tinawag niya ang Panginoon na Panginoon, at naniniwala siya na ang Panginoon ay babalik. Kaya believer siya. Kaya lang, siya ay isang masamang alipin. Hindi maganda ang ginagawa niya sa sambahayan. So sinasabi dito na ang saktan ang mga kapwa alipin ay ang i-mistreat sila, minamaltrato niya yung mga kapwa niya believer. So hindi maganda, minamaltrato niya. At pagkatapos siya ay kumakain, nakikiinom sa mga manginginom ng mga taga-sanlibutan. At ang ibig sabihin ng nakikipag-inuman sa mga tao sa sanlibutan, kasama niya yung mga unbeliever, na lango sa mga makamundong bagay. So today's reading na ako. All of us should be those who are feeding the Lord's people at the proper time and using the Lord's talents as in full. On the negative side, we should not be those beating our fellow slaves. You may not do your duty, perform your service, but instead you are criticizing and sometimes even strongly opposing the believers, the brothers. You are not doing the work, but beating the fellow slaves. Amen. Amen. So, ang masamang alipin, siya ay naging masama sapagkat sinasaktan niya ang mga kapwa niya alipin. Ang dapat niyang ginagawa ay pinapakain sila. Pero sa halip, hindi niya pinapakain, kundi sinasaktan niya, binubugbog niya. At dito, ang isa sa pinaka-practical na ibig sabihin ng pambubugbog ay ang pamimintas. Pinipintasan niya ang mga kapwa niya believer. At saka ino-oppose niya. Ibig sabihin, sinasalungat niya. Pinipintasan, sinasalungat. Ganun ang kanyang ugali sa loob ng eklesiya. Naku, isipin ninyo, ginagawa ba natin yan? Namimintas ba kayo? May pagkakataon ba na pinintasan nyo na ang mga kapatid? Alam ba, nag-speak yung isang kapatid, naku, hindi naman tama yung sinasabi niya. Naku, wala akong napala sa sinasabi niya. Naku, hindi siya maayos magsalita. Yan ay
pamimintas. May mga Levitical work. Naku, hindi masarap ito niluto ni sister. So, minsan nadidinig nila, may time naman na hindi nila naririnig, pero ang espiritu nila, ibig sabihin naririnig yan. Naririnig yan. Kaya yan ay mga pambubugbog sa loob, nagaganap sa loob ng eklesiya. Naku, napaka-common yan. Ako, para sa akin, yung pintasan. Mga pagpipintas, pagtutuligsa sa isa't isa. Naku, nangyayari talaga yan sa loob ng eklesiya. Nagtutuligsaan. Nagbabanggaan. Hindi man direktang nag-aaway, nagkakaroon ng usap sa isa't isa. At nadidevelop yan. Minsan hindi nagiging masaya sa isa't isa. Kaya ito ay hindi maganda. Ito ay hindi mabuti. Okay. Ang katungkulan lang natin sa ating mga kapatid ay pakainin sila. Okay. At ang isa pa, tayo mga believer, dapat wala tayong close relation sa mga tao sa sanlibutan. Ito ay tinalakay ni Pablo na ang isang believer, okay, hindi siya pwedeng makipamatok sa mga unbeliever. Hindi naman ibig sabihin aawayin natin yung mga unbeliever. Hindi. Pero ibig sabihin, dahil ang unbeliever ay walang buhay ng Panginoon, hindi sila kapatid sa loob ni Kristo. Kaya iba yung pamumuhay nila. Iba yung ugali nila. Iba yung sinasabi nila. At ang karamihan sa kanila ay sumasamba sa Diyos-Diyosan at tayo ay sumasamba sa tunay na Diyos. Kaya malaki ang pagkakaiba. Okay, so kaya hindi tayo pwede makipag-isa sa kanila. Pero kung minsan, dahil sa kapakanan ng Ebanghelyo, nakiki-close tayo sa kanila, yun ay para sa layunin na madala sila sa Panginoon. Yun lang. Kaya meron pa rin distansya. Meron pa rin distansya. At kung sobrang naging malapit ka sa mga unbeliever, saan ka nila dadalhin? Madadala ka sa sanlibutan. Magiging katulad ka nila. Kaya hanggat maaga, meron tayong distansya sa mga unbeliever. Maski na kaibigan mo yan. Maski na kamag-anak mo yan. Maski na kapamilya mo yan. Ano pa? Maski na kasamahan mo sa trabaho, kinikip pa rin natin yung distansya. Inaya kang kumain, kakain mag-isa. Okay lang yan ako, kakain lang naman. Ipag-usap habang kumakain, karoon ka ng pagkakataong mag-preach ng gospel. Pero kung inaya ka na, ay sumama ka sa amin. Maganda yung prosesyon doon. Tulos tayo ng mga kandila. Oops, iba na yan. Anakin mo yung aking anak para magkumpare tayo. Oops, iba na yan. So, kailangan alam natin kung saan tayo lulugar. Ay, mag-good time tayo. Oh, lalo na. Mag-inuman tayo. Oh, lalo na. So, mga kapatid, okay, kailangan merong boundary. Amen. Amen. Some of the sisters are always busy on the telephone. When they hear something bad about certain brothers, especially the elders, they become busy on the telephone. These telephone calls are all beatings. Nung in-speak ito, may telephone pa. Busy pa yung mga telephone. Ngayon, hindi na telephone. Cellphone na. Mas mabilis ang communication ngayon. Isa nakahiga, nakalagay sa tenga ang cellphone. Kwentuhan. At madalas na pinag-uusapan ay ang mga kamalian ng mga matatanda sa eklesiya. At ang nangyayari, itong mga cellphone ay nagiging cellphone na ginagamit para manakit sa loob ng eklesiya. Ang binanggit dito, mga sisters. Sorry, mga sisters.
So, ibig sabihin, ang mga sisters, ang mahilig magkwentuhan ng mga kamalian, mahilig mamintas, pinag-uusapan, ang mga, lalo na mga leading ones sa church, o baka pati co-workers, pinag-uusapan din. Posible yan. Kaya lahat ng ito ay punong-puno ng beatings. Amen. Amen. Sometimes you may have a subtle way of praying in the prayer meeting for a saint who is in the negative situation. You pray for people, but about 10% of your prayer is a kind of judging. This is beating. Pati pala sa prayer, may beating. Oo, meron yan. Minsan nakarinig na ako ng ganyan. May isang kapatid, madalas dumadating ng late. Oo, so may isang sister, nag-pray siya. Panginoon, alalahanin mo itong kapatid na ito. Lagi na lang siya nalilate, Panginoon. Panginoong Jesus. Tamang-tama, dumadating pala yung tao, hindi niya napansin. Nadinig ng tao yung prayer niya. Umupo, sumagot din, nag-pray din. Panginoon, patawarin mo itong sister na ito sa kanya mga pag-aakusa. Ayan na, nag-beating one another na. Kaya, huwag natin gawin yung mga ganyan. Huwag natin gawin. Kung meron tayong gustong i-correct, edi pray na lang natin ng personal. Huwag na natin iparinig. Pwede naman yun. Amen. Amen. You waste your time of service in beating. Instead of doing the service, you beat the brothers, the fellow slaves. Many of the brothers can testify that they never heard me beating others by criticizing or exposing them. My only burden is to release messages. Although I have no intention of exposing anyone, many are exposed by the light in the messages I release. That is not my job, but the Lord's work. We all have to stop our criticizing, judging, opposing, and murmuring as a kind of beating. We must spend our time, our energy, and our everything to do a positive service for the Lord's interest. Amen. Ito naman yung mga pagsasalita sa church. Okay, so si Brother Lee, wala siyang intensyon na manakit maski sa kanyang pagsasalita, pag may message siya. Napaka-pure ng kanyang pagsasalita. Pero minsan, sa kanyang pagsasalita, may mga kapatid na nasasagasaan, pero wala siyang intensyon. Napaka-pure ng kanyang pagsasalita. Kaya lang, minsan hindi nga niya alam ang sitwasyon ng mga kapatid eh. Hindi niya alam ang sitwasyon niya. So naalala ko minsan nagbibigay ng gospel si Brother Lee. So sa kanyang pagsasalita, diretsong na parang may sinasabi siya tungkol sa mga asawang babae na minamaltrato yung kanilang asawang lalaki, hingi ng pera, ninanag nila yung asawang lalaki. So lumabas yan sa bibig ni Brother Lee. Hindi niya alam, gospel meeting yon. May isang friend doon na asawang babae na ganun pala yung ginagawa niya sa asawa niya. Lumabas sa bibig ni Brother Lee yun. Una-una, nagalit siya. Sabi niya, mukhang chinichismis ako dito sa meeting na to. Mukhang itong speaker, alam niya yung condition ko. Bakit niya sinasakabi yung ganun? So, parang nainis siya. Tapos, later on, nalaman niya na si Brother Lee wala palang alam sa buhay niya. At ito ay sinabi lang niya dahil biglang nagkaroon ng liwanag si Brother Lee at feeling sa Panginoon na instantly mabanggit niya yung bagay na yan as an example. Then nung malaman nung wife na yun na ganun pala, na natakot siya. Natakot siya at siya ay na-convict ng Panginoon at nanampalataya siya sa Panginoon.
So, walang intention. No? Kasi kung minsan may mga kapatid naman sa kanilang pagsasalita, intentionally, meron silang pinapatamaan ng mga kapatid na hindi nila makorek ng diretso. Kaya nung nagkaroon sila ng pagkakataong mag-speak, parang sinapul nila yung tao na yon. At yan ay dahil ginawa nila with intention, hindi naging maganda yung resulta. Lalo nasaktan yung mga tao, na-offend, nagkaroon tuloy ng usap sa loob ng eklesiya. Kaya hindi tama na gamitin natin yung prayer, o gamitin natin yung telepono, o gamitin natin yung ating propesiya o pagmi-message para manakit o mambugbog ng kapatid. Huwag niyong gawin yan. Tayo ay naririto para magpakain. Tayo nananalangin para ang mga tao ay mabless. Tayo ay nananalangin upang madala sa kanila ang 3-1 Diyos. At tayo ay nagsasalita upang magministeryo ng Kristo at ng salita ng Diyos. Kailangan napadalisay ka ng Panginoon. Sa panahon ng iyong pag-i-speak, ikaw ay dumaan sa krus na terminate ang ating sarili. At pure tayo na ang intention natin ay maghain ng buhay. So, dapat ganun. Amen. Amen. Okay. So, stop our criticizing. Ihinto ang pamimintas, paghahatol, ang pagtutuligsa, ang ating bulong-bulong, o anumang uri ng pananakit sa loob ng eklesiya. At ihinto din ang mga body-body relation sa mga tao sa sanlibutan. Amen. We should not make suggestions to others or give instructions to them. None of us is qualified to do this. At the time of the Acts, Peter, Paul, and other apostles were not qualified by themselves to make decisions or give instructions. Then, what about us? Ito pa, ang hindi pwedeng gawin. Instruction. Suggestion. Ano pa? Decision. So, hindi pala pwede yun. Tama naman. Hindi ka pwede mag-instruct o magmando. Hindi pwede yun. Hindi ka pwedeng magbigay ng suggestion, magbigay ng mga mungkahi. Hindi ka rin pwedeng magdesisyon, magpasya. Ginagawa nyo ba yan? Nag-i-instruct. Oy, dapat ganyan ang gawin mo. Ganito, ganun. Dapat ganun. Hindi pwedeng ganyan. Instruction. Ano pa? Suggestion. Mga kapatid, sa palagay ko, ang pinakamagandang gawin ay bumili tayo ng sasakyan. Bumili tayo ng sasakyan, mga kapatid. At bilhin natin ay yung electric car. Mahal ho ang gasolina ngayon. Yan ang, mungkahi ko. Mabuti? Mabuti naman. Kaya lang, hindi ka pwedeng mag-suggest. Ano pa? Instruction, suggestion, may mga sinabi rito. Hindi tayo qualified mag-instruct. Ano pa? Hindi tayo qualified mag-decision. Okay. So yun yung dalawa. Instruction at decision. So, Brother Danny, paano nagagawin natin? Hindi pala tayo pwede mag-instruct. Hindi tayo pwede mag-suggest. Hindi tayo mga kwalipikado sa mga bagay na ito.
Paano ang meeting natin? Paano tayo makakabuo? Kung wala tayong desisyon, instruction, mungkahi. So alam niyo mga kapatid, ang ibig sabihin nito, hindi tayo ang ulo ng eklesiya. No? Ang ginagawa lang natin, nagfe-fellowship tayo kung ano yung damdaming binibigay ng Panginoon. Hindi yan instruction, okay? Hindi yan decision mo o instruction mo, kundi yan ay binigay sa iyo ng Panginoon. At kung nadama ng mga kapatid sa ating salamuha na iyan ay galing sa Panginoon at mabuti yan sa Espiritu, yan ang gagawin natin. No? Kaya yun ang ibig sabihin nun. Hindi tayo nagbibigay ng pag-aatas at mga pagmumungkahi at pati opinion, hindi natin binibigay yan. Wala tayong karapatan sapagkat hindi tayo ang ulo ng eklesiya. Kaya sabi rito, we must honor the Lord. We are not the Lord or the Master, and we are not the Lord of the harvest. Only the Lord Jesus is the Lord of the harvest. He is the Master, and we must honor Him by not making decisions in ourselves. So yun yung ibig sabihin nun. Hindi tayo nagdidesisyon sa loob ng eklesiya sapagkat nire-respeto natin, ginagalang natin ang Panginoon bilang siyang Panginoon sa loob ng eklesiya. So kaya mga bagay na hindi galing sa Kanya, hindi gusto ng Panginoon, hindi natin pwedeng ipilit. Maski na isuggest mo, hindi mo pwedeng isuggest yan. Kaya kailangan manahimik tayo kung wala kang leading o pagtuturo ng pagpapahid. Kaya nga, lahat ng mga ginagawa natin, nagpe-pray muna tayo at maingat tayo sa ating mga sinasabi. Maingat tayo. Huwag tayong, kung ayaw ng ganyan, eto na lang. O ano kaya yung ganyan? Aba, may mas maganda ho dyan, ganito. O, hindi ganong klase mga pag-uusap. Pagkatapos natin manalangin ng sama-sama, Panginoon, bigyan mo kami ng damdamin na nagmumula sa iyo. At kailangan alam mong gumamit ng Espiritu at kung ano man ang sinasabi mo, kailangan sigurado ka, galing yan sa Panginoon. Kung hindi ka sigurado, huwag mo siyang i-fellowship. Tumahimik ka lang. Subalit kung malakas ang iyong damdamin, ang iyong kaisipan nakalagak sa Espiritu at binigyan ka niya ng isang damdamin, then pwede mo yang salitain. Pero maski na sinalita mo siya, galing siya sa Panginoon, hindi mo rin siya pwedeng ipilit hanggang ma-confirm ng mga kapatid na ito ang pinaka maayos na sa palagay natin galing ito sa Panginoon. Diba? Magbe-blending tayo. Feeling ko magbe-blending tayo. Meron kang feeling mula sa Panginoon. Alam mo na gusto ng Panginoon yan. Pwede mo i-share. Sasabihin ng mga tao sa'yo, saan tayo pupunta? Wala kang feeling saan pupunta. Huwag kang magsalita. Nang ibig sabihin, gusto mo lang mag-blending at yun ang damdamin mo. Pero wala namang sinasabi sa'yo si Lord kung saan pupunta. At dahil nanalangin tayo, yung isa may feeling kung saan pupunta. Alam niya galing sa Panginoon, siya yung nag-share. Mga kapatid, ayon sa damdamin ko, mas maganda na pumunta tayo dun sa lugar na yan. Ano sa palagay ninyo? O, di ba? Fellowship ito. Hindi ito mga opinion, hindi ito mga suggestion, hindi ito mga pag-aatas, kundi ito ay bunga ng ating panalangin. At nagiging maayos tayo. Amen. Instead of doing this, we must pray. Sa halip na gawin natin yung mga instruction, mga decision, mga mungkahi, mga opinion, we should pray. Mag-pray tayo. And wait on the Lord. Ganda, di ba? Huwag muna tayo magsalita.
Minsan magmi-meeting tayo. Hindi natin alam kung anong gagawin natin. Maliban na lang kung meron tayong mga sinet na mga ipo-pursue. Pursue natin yan kasi na-set yan, na-print natin, naka-schedule yan, print natin. Pero yung gagawin natin, hindi natin alam. Minsan may mga gagawin, pero nakalimutan mo na. Huwag mo nang piliting isipin. Pero na lang kung bigla mo naalala at naniniwala ka, ang Panginoon ang nagpaalala sa iyo. So may mga time na sa meeting ako, bago nag-meeting may mga bagay na gusto kong isuggest, pero nung nagmi-meeting kami, hindi ko siya naaalala. Hindi ko siya naaalala. Pag nasa meeting, naalala ko, ay hindi pala napag-usapan. Eh okay na, tapos na yung meeting. Pero minsan sa gitna ng meeting, bigla may isang bagay na nag-flash sa akin at inisip ko sa Panginoon ito. Pwede ko siyang share. At minsan naman may mga pangangailangan na dinala natin sa Panginoon. Sama-samang nanalangin. Wala tayong damdamin pagkatapos natin manalangin. Kailangan mag-intay tayo. Mag-pray ulit tayo. Hanggang sa magkaroon tayo ng isang damdamin mula sa Panginoon. Bibili ba tayo ng sasakyan? May feeling tayo sa Panginoon. Anong brand? Anong klaseng sasakyan? Wala tayong feeling. Mag-intay tayo. Mag-intay tayo. So, yun yung sinasabi ko. Magtatayo tayo ng meeting hall. Saan natin ito itatayo? Siyempre sa lupa. Pero asan ang lupa? Saan lugar? Wala tayong lupa. Paano tayo magkakaroon? Ang daming tanong. At maraming pwedeng isabihin at isagot. Pero wala tayong feeling mula kay Lord. Mag-pray tayo. So yun yung ibig sabihin, mag-pray at mag-intay. Personal life mo, corporate life mo, palaging ganyan. Mag-pray at mag-intay sa Panginoon. Mag-intay sa Panginoon. Kaya yung mga bagay na spiritual, minsan hindi siya pwedeng napaka-rush, napaka-bilis. Kailangan inaantay muna ang Panginoon. Inaantay. Kung minsan hindi sapat ang panalangin, kaya hindi siya nagre-respond. Kulang ang panalangin, hindi siya nagre-respond. Hindi nahihipo ang Panginoon sa ating mga panalangin, hindi siya sumasagot. Anong gagawin natin? Mag-pray pa at mag-intay. Pero pag siya ay sumagot, minsan nagkakapare-pareho yung feeling natin. Kaya hindi ito pagalingan ng mga desisyon o mungkahi. No, hindi ito mula sa natural natin. Ito ay galing dapat sa Panginoon. Amen. So, we should say to Him, Lord, You are my master. I am neither qualified nor do I have the position and the authority to make decisions or give orders to others. Oh, say, di ba? Lord, I am waiting on you. I want to know your will and your heart. Lord, I want to know what you want me to do and what you want my fellow workers to do. Lord, I ask you what you want the churches to do. We all must have this attitude. Otherwise, we shall insult the Lord and eventually, He will give us up. Yun ang masama. Hindi nyo ako pinapansin, hindi kayo nananalangin, ginagawa nyo ang mga bagay na wala ako sa gitna ninyo. Anong gagawin ko? Give up ko na lang kayo. Bahala na kayo. Pwede mangyari yan. Pwede mangyari yan. At minsan, dahil sa ating attitude, na itataboy natin ang Panginoon sa labas ng pintuan ng eklesiya. Nawawala siya sa gitna natin. At hindi natin namamalayan. Tayo mga kapatid, magkakapatid, lalo na mga nangunguna, ay punong-puno ng opinyon, punong-puno ng sarili, nawala na yung ating Panginoon sa gitna natin. No, kaya tayo ay patuloy na tinuturuan paano natin
isagawa ang buhay eklesiya na kasama ang Panginoon bilang ating Master o Panginoon. Salamat, Panginoon. Palagi mo kami turuan. Panginoon, na manalangin, mag-intay sa iyo, sumunod sa iyo. Hanapin namin ang laman ng iyong puso, sapagkat ang eklesiya ay iyong pag-aari. Panginoon, patuloy kaming magmalasakit sa kapwa namin mga alipin. Panginoon, alisin mo at iligtas mo kami mula sa aming mga pananakit. Sa halip magpakain kami, magmahal, mag-aruga. Panginoon, tangkilikin namin aming mga kapatid. Gawin mo kami mga taong nananalangin, mga taong nag-iintay sa iyo. Panginoon, itatag mo sa gitna namin ang isang maayos na eklesiya. Turuan mo kami sama-samang magsalamuha, maglingkod sa iyo sa loob ng salamuha. Amen. Amen.